Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagtangkang mam-blackmail umano ang kampo ni resigned Congressman Zaldico ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Kondisyon umano ni Ko, hindi siya maglalabas ng anumang video kapalit ng hindi pagkansela ng kanyang pasaporte. Tanong pa ng palasyo, bakit pautay-utay ang paglalabas ng video at nag-iiba ang mga aligasyon ni Ko? Itinanggi naman ng abogado ni Ko ang aligasyong pamba-blackmail. Nakatutok si Ivan Mayrina. Dinapitan po kami ng abogado ni Zaldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. Yan daw ang inalok ng kampo ni dating Congressman Zaldico kapalit ng kanyang pananahimik sa gitna ng kanyang mga aligasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi yan ng Pangulo sa isang bidyong inilabas ngayong hapon. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Matatanda ang kasama si Ko sa mga sinampahan ng kasong malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaugnay ito sa umano'y substandard na flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro na nagkakahalaga ng 289 million pesos at itinayo ng kumpanyang SunWest sa pag-aari ng pamilya ni Ko. Dahil nagtatago sa labas ng bansa si Ko, nauna nang sinabi ng ombudsman na hihilingin nila ang pagkakansela ng passport ng dating kongresista. Pero mariing pinabulaanan ng abogado ni Ko na si Attorney Rui Rondain ang sinabi ng Pangulo. Wala raw siyang nakausap na kahit sino man sa gobyerno para itigil ang mga video kapalit ng hindi pagkansela ng passport ni Ko at wala raw siyang kontrol sa paglalabas sa mga video. Sa ikalimang video ng inilabas si Ko kahapon, idinawit na rin niya si House Majority Leader at anak ng Pangulo na si Congressman Sandro Marcos na may mga bilyong pisong insertion din umano at tumatanggap din ng kickback. Maring itinanggi ng presidential son ng paratang. Ang tanong naman ng palasyo, bakit daw inuutay-utay ni Ko ang kanyang mga video at bakit may nag-iiba sa bawat bagsak ng aligasyon? Bago tayo magbigay ng anumang tugon dyan, mas maganda po siguro na tapusin na muna kung siya man po yung nagsasalita ni Zaldico ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga di umanong mga kwento. Mula video 1, 2, 3 hanggang video 4 and 5, madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. Sa patuloy na paghahabol sa mga nakaw na pondo, iniulat ng Pangulo na may 2 panibagong freeze order ang Anti-Money Laundering Council. Dahil dito, umabot na raw sa 12 billion pesos sa mga pondong na-freeze at pipiliting bawiin ng gobyerno. Kasama riyan ang 4 bilyong pisong halaga ng mga jet at helicopter umano ni Zaldico. Samantala, panibagong mga kaso raw ang irerekomenda ng ICI sa Ombudsman laban sa 8 kongresistang may mga construction company ayon sa Pangulo. Hindi niya pinangalanan kung sino-sino ang mga ito. Magsusumite po ng ebidensya sa Ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.